Si George Robert Lazenby, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang si George Lazenby, ay isang sikat na aktor mula sa Australia, na kilala sa pagiging ikalawang gumanap na James Bond sa opisyal na mga pelikula. Siya pa rin ang pinakabatang naging Agent 007 at ang nag-iisang gumanap na naging tapat at nagpakasal sa loob ng kwento. Si George Lazenby ay ipinanganak noong September 5, 1939, sa Goulburn, New South Wales, Australia. Lumaki siya sa isang payak o simple na pamumuhay lamang. Ang ama niya ay isang manggagawa sa riles, at ang kanyang ina naman ay isang tindera. Noong bata pa siya, ay nagkasakit ng malubha, at kinailangang manatili sa ospital ng 18 buwan, at nanatili lamang ang kalahati ng kanyang bato, matapos ang operasyon. Sa kabila nito, lumaki siyang matikas at matapang. Nagtrabaho siya bilang mekaniko, nagbenta ng sasakyan, at nagsilbi pa sa hukbong sandatahan ng Australia, kung saan, naging tagapagturo siya ng hand-to-hand combat. Noong 1964, nagpasya siyang lumuwas patungong London, para sundan ang isang babaeng kanyang minahal. Bagaman hindi ito nagtagumpay, doon nagsimula ang hindi inaasahang pag-angat ng kanyang kapalaran. Dahil sa kanyang kahangahangang anyo at tindig, agad siyang napansin bilang modelo, at naging isa sa pinakamataas ang kinikita sa buong Britanya. Kilalang kilala siya sa mga patalastas ng tsokolate, at maging sa imahe ng Marlboro Man. Ang pinakamalaking pagkakataon ay dumating nang magtagpo sila sa isang barbershop ni Albert Cubby Broccoli, ang tagalikha ng mga pelikulang James Bond. Nang maghanap ng kapalit kay Sean Connery, ay agad na nag-audition si George. Sinasabi pa nga na nang subukan siya sa isang pagsubok sa pakikipaglaban sa nasabing audition, ay aksidente niyang nasuntok ng malakas ang tagapamahala ng mga eksenang aksyon, ngunit ito mismo ang nagpatunay na siya ay may lakas at tapang na angkop sa Agent 007. Kahit wala siyang karanasan sa pag-arte, nakuha niya ang papel, at naging ikalawang gumanap na opisyal na James Bond. At siya pa rin hanggang ngayon, ang tinaguriang pinakabatang gumanap sa nasabing papel, sa edad na 29 na taon lamang. Noong 1969, ipinalabas ang kanyang tanging pelikula bilang Bond, ang On Her Majesty's Secret Service. Ipinakita rito ang ibang mukha ng Especially Iya, kung saan ang kanyang papel ay umibig siya ng lubos kay Tracy DeVic Enzo, nagpakasal, at labis na nagdalamhati nang mawala ang kanyang asawa sa araw mismo ng kanilang kasal. Bagaman maganda ang naging pagtanggap sa kanyang pagganap, sa paglipas ng panahon, noong una, ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga producer. Naniniwala si George na magbabago ang takbo ng panahon, at ayaw niyang makulong sa iisang tauhan lamang, kaya't bago pa man tuluyang umusbong ang tagumpay, ay tumanggi na siyang ituloy ang kontrata. Isang desisyong, kalaunan ay inamin niyang, isa sa pinakamalaking pagsisisi niya sa buhay. Matapos lisanin ang sikat na tungkulin, hindi naging madali ang kanyang landas. Sinubukan niyang gumawa ng mga pelikulang may mas malalalim na kahulugan, tulad ng Universal Soldier, noong 1971, at Who Saw Her Die, noong 1972, ngunit, hindi ito naging matagumpay. Lumuwas siya patungong Hong Kong, upang subukan ang aksyon at sining ng pakikipaglaban. Nakaayos na sana ang kanyang kolaborasyon sa isang sikat na artista at martial artist noong panahon na iyon, na si Bruce Lee. Ngunit ang biglaang pagpanaw nito, ang pumihil dito. Gayunpaman, tinuloy niya ang mga pelikulang aksyon, tulad ng The Shrine of Ultimate Bliss, at The Man from Hong Kong, kung saan, halos mapuruhan siya, nang masunog ang kanyang damit, habang ginagawa ang sarili niyang eksenang aksyon. Sa sumunod na mga taon, nagbalik siya sa Amerika at Australia, lumabas sa mga serye, tulad ng The Pretender, Gettysburg,
at maging sa mga parodiya ng kanyang sikat na tauhan, habang namumuhunan din sa mga negosyo at lupain. Sa kanyang buhay pamilya, 2 beses siyang nagpakasal. Noong 1973, nagpakasal siya kay Christina Townsend, na nagbigay sa kanya ng 2 anak. Ngunit labis silang nasaktan nang pumanaw ang kanilang panganay na si Zachary dahil sa tumor sa utak. Noong ito ay 19 na taon pa lamang, na naging dahilan din ng kanilang paghihiwalay noong 1995. Noong 2002, ay nagpakasal naman siyang muli sa dating tanyag na manlalaro ng tennis na si Pam Shriver. At nagkaroon sila ng 3 anak, bago naghiwalay noong 2008. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang malapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa paglipas ng mahabang panahon, unti-unting napagtanto ng mga manonood, ang ganda at lalim ng kanyang nag-iisang pagganap bilang Bond. Ngayon ay itinuturing na ito ng marami bilang isa sa mga pinakamadamdamin at pinakamahusay na bahagi ng buong serye. Noong July 2024, formal niyang inihayag ang kanyang pagre-retiro mula sa pag-arte at mga pampublikong pagdalo upang maglaan ng oras sa kanyang pamilya. At noong sumunod na taon, ay ibinahagi na siya ay dumaranas na ng maagang yugto ng demensya at inaalagaan ng mabuti. Siya na ngayon ang pinakamatanda at nag-iisang nabubuhay sa mga unang gumanap na Agent 007. Isang lalaking minsan ay naglakbay sa tuktok ng tagumpay, humarap sa mga pagkakamali at pagsubok, ngunit naiwan ang isang pamana na hindi kailanman mabubura. Ang pagiging ang tanging James Bond na nagpakasal at nagmahal ng totoo sa isang kwentong magpakailanman ay mananatili sa puso ng mga tagahanga sa buong mundo.